nagpapatunay lang po na kahit na yung ibang sektor or majority ng mga business community, business group, ay ayaw din kay Sara Duterte o sa mga Duterte. Alam niyo kung bakit? May mga nag-deny, may mga umamin doon sa balita na merong business group mas gusto na si Ramon Ang, business tycoon, ang maghawak ng bansa kapag nawala si Pangulong Marcos. Yun ay pag nawala si Pangulong Marcos. Okay? Sa kung anong dahilan, hindi natin alam. Pero, iyang mensaheng yan, kahit ayaw aminin ng iba, may malaking epekto ito sa mga Duterte at Duterte supporters kung kanilang tatanggapin ang katotohanan at kung hindi sila magbubulag-bulagan. Kasi ang mensahe ng business community, kung meron silang pagdududa sa korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, hindi rin nila matanggap at ayaw din nila na ang pumalit ay si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi meron din siya unfinished business sa issue ng betrayal of public trust, graft and corruption sa Department of Education at Office of the Vice President, Confidential at Intelligence Fund. Kahit anong paliwanag ng mga Duterte at ng kanyang mga supporters na yan ay tapos na, yan ay sa kanila lang. Pero ang majority ng Pilipino na hindi nakakita ng trial sa Senado dahil pinagtakpan ng mga makaduterteng senador, kaya hindi nagkaroon ng trial hanggang sa inabot na nakarating sa Korte Suprema ang issue, nabitin ang paghahanap ng katarungan. Ang karapatan ng taong bayan, karapatan ni Sara may pagtanggol ang kanyang sarili, hindi nangyari. At dahil dyan, dahil professional na mga businessman, nangangapital ng malaking pera para sa negosyo sa Pilipinas, hindi nila isusugal yan. Okay? Seryoso silang tulungan ng gobyernong ito, pero kung halimbawa, sinasabi ko, na magkaroon ng problema at mapalitan si Pangulong Marcos, ang gusto ng mga DDS, si Sara ang ipalit. Hindi naman katanggap-tanggap sa side ng mga negosyante na ang nagtutulak na gusto nila ay si Ramon ang maghawak. Ganong kasimple pero matindi. Ano ang sigaw ng iba? Maaaring totoo, maaaring hindi. Labag daw sa batas. Pero hindi naman sinabing mangyayari. Yung mensahe at plano, yun ang malaking epekto. Yung katuparan, malabo talaga yun. Pero yung magka-interes ang negosyanteng ang ipalit ay isang negosyante, hindi yung Vice President, matindi yun. Para kang sinampal kaliwat kanan ng mga negosyanteng, hoy, hindi ikaw ang karapat-dapat, meron ka ring issue ng korupsyon. Ito ang gusto namin. Negosyanteng kasama namin na kayang panindigan at kakayanan ng hawakan ng bansa. Iyon ang mensahe nun. Hindi ang ibig sabihin nun, gusto nilang palitan ng Pangulo. Hindi. Hindi nila itinutulak palitan ng Pangulo. Itinutulak lang nila kung sakali kung ano man ang maging problema at mawala ang Pangulo nang wala sa lugar, wala sa oras, ang gusto nila, negosyante ang maghawak, hindi politikong katulad ng Duterte at ni Sara Duterte. Yun, kung naiintindihan nyo, ang ibig sabihin nun. Nakuha nyo? Kaya malinaw na until now, kakaunti, walang matitinong negosyante ang seryosong tumulong sa mga Duterte para maging Pangulo ng bansa muli. Dahil nga ho sa attitude, dahil sa kakayanan, dahil sa mga sinasabi at ginagawa. Kasi naman, sa totoo lang, huwag kayo magalit na mga saradong isip. Pero laging saradong isip nyo, kaya talaga hindi kayo tumatanggap ng argumento at totoong katwiran. Wala naman kasing pagmamalaki si Sara. Ano bang nagawa niya sa Department of Education? Umupo siya ng 2022 hanggang 2023, 2024, 2 taon halos. Anong nangyari? Wala. Bagsak ang education, walang school building, walang classroom na marami,
Wala akong kalidad. Pati laptop, pati korupsyon, lumabas pa. Wala eh. Kung naipakita ni Sara Duterte yung pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo na ayos ang Department of Education, may pagmamalaki siya. Doon sa Office of the Vice President, wala. Kasi wala naman trabaho yan. Ang Office of the Vice President, walang trabaho pag hindi binigyan ng trabaho ng Pangulo. Ay ibinigay na ngayon ng napakalaking departamento at napalaki ng perang hawak-hawak. Number 1, taon-taon ang budget ng Department of Education. Under 1987 Constitution, legal yan. Anong ginawa 2022? Mula July hanggang June or July ng 2024. May pagbabago ba sa Department of Education? Wala. Anong nadinig natin at nakita? Pagmumura, pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady, at kung sino-sino pinagmumura nung siya ay mawala sa Department of Education. Anong aral makukuha ng kabataan kung yung dati or Vice President, dating sekretary nila sa Department of Education, puro pagmumura at pagbabanta ang narinig? Yun eh. Kung nagawa at naiangat ni Sara Duterte ang kalidad ng edukasyon, yun ang pagmamalaki. Ibig sabihin, meron pala siyang alam, kakayanan para tulungan ang kabataan. Wala ako kasing ganun eh. Ayun lang naman na ibinigay na trabaho sa kanya dahil yung Office of the Vice President, talagang wala naman trabaho yan. Kasi mas nawawala pa yung 600 million confidential at intelligence fund. Yun, kayo rin eh. Kumbaga sa lahat ng pagkakataon ibinigay ng Pangulo sa unang 2 taon kay Sara Duterte para ipakita sa publiko, sa buong mundo, na meron siyang sapat na kakayanan at kaalaman. Pero walang ginawa yung pamilya nila kung hindi banatan ng gobyerno. Nainis na ang Pangulo, tinanggal na si Sara. O pagkatapos ng tanggalin, sa halip ng pagpakumbaba, ano bang ginawa? Puro mura, puro banta, puro galit, walang nangyari. Yan ay kasalanan nyo. Hindi kasalanan ng taong bayan. Hindi kasalanan ng mga negosyante. Hindi kasalanan ng mga taong ayaw sa inyo. Hindi kasalanan ng taong bayan naghahanap ng matinong leader ng bansa. Hindi rin kasalanan ng mga mamayang mas gusto nila si Pangulong Marcos o mas gusto nilang palitan ng iba kung kinakailangan, pero hindi si Sara Duterte. Yan ang dapat ninyong aralin at matuklasan nyo kung ano ang inyong pagkukulang. Hindi ko na kailangan at hindi ko na obligasyon sabihin sa inyo kung ano dapat nyong gawin. Gusto nyo maghawak ng kapangyarihan, di aralin nyo kung ano inyong kakayanan at magagawa. Ang sinasabi ko, ang nakaraan, anong nangyari? Binigay ng pagkakataon, anong nangyari? Wala. Problema lang. Tapos ngayon nang wala na sa posisyon, Vice President na lang, ay ano pang ginawa? Punta rito, punta roon, biyahe dito, biyahe doon, abroad and local, puro panglalait, puro paninira sa administrasyon, at ang imahe ng Pilipinas ay nasisira din dahil sa kanyang ginagawa. Yan ang gusto niyo maging Pangulo. Yan ang Vice President ngayon. Kaya alam mo na kung naintindihan nyo ang paliwanag ng ito at ang balitang ito, maintindihan nyo kung ano ang mali at anong pagkukulang. Ano dapat gawin? Ngayon, kung saradong isip nyo dahil didiis ka, saradong isip nyo dahil kung ano bang kababa ang level ninyo, wala na akong magagawa ron. Yung matitino at nakakaintindi ng aking sinasabi, yun ang tama. Yun ang kailangan Pilipino. Marunong umintindi at umunawa. Di ba? Yun lang po yun.